kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. 1924 sa Estados Unidos. Ang ngayon kasama sa bilang sa isa sa 50 estado ng Estados Unidos. Ang Alaska at Hawaii noon ay isa lamang teritoryo noong 1924. Ito ang itsura ng mga sasakyan noon sa Estados Unidos noong 1924. Paano pa kaya dito sa Pilipinas noong panahong yun? Ang sikat na Kleenex tissue ay ginawa noong 1924. Band-Aid na ginawa ng kumpanyang Johnson & Johnson ay nag-mass produce ng Band-Aid na maikli para magamit sa mga maliliit na sugat. 1924 din nang maimbento ang iodized salt dito sa Pilipinas. February 14, 1924, ipinanganak ang longest-serving at oldest public servant na si Juan Valentin Foroganan Ponce Enriles Sr. o kilala sa kanyang initials na JPE. Lahat ng naging presidente ng Pilipinas ay naabutan pa at nakita ni Enrile. Siguradong halos alam na ng lahat kung ano ang naging buhay ni Juan Ponce Enrile. Simula nang ito'y dumikit at naging miyembro ng gabinete ni Marcos Sr. Pero sa mga hindi pa nakakaalam at kung gustong malaman ay nasa comment section lang ang link ng nagawa nating content patungkol kay JPE. Sa ngayon ay atin lamang tutukan ng magiging masayang selebrasyon sa ika-100 taong kaarawan ni Juan Ponce Enrile na kilala rin sa tawag na Manong Johnny. Sa katandaan nito ay napakaraming memes na ang lumabas patungkol sa kanya at ayon sa kanyang apo ay natutuwa naman daw itong makitang mga memes na pinaggagawa ng mga netizens para sa kanya. We have a family group chat and we're always kind of laughing at all the memes about him. Like the dinosaur one. Yeah. He's seen it and he's just like, ha. Marami ang nagtatanong kay Manong Johnny kung ano ang kanyang sikreto kung bakit ganito kahaba ang kanyang buhay. Ayon sa kanya, Diyos lang daw ang maaaring magdesisyon sa buhay ng tao. Siya raw ang pwedeng magpahaba o magpaikli ng iyong buhay. Depende sa kung ano ang kagustuhan niya para sa iyo. Nang mangyari ang People Power noong 1986 ay nasa 62 taong gulang na noon si Enrile. At nakikita pa ito noon sa ilang mga pictures at videos na nakuha ng media na ito nooy naninigarilyo pa. Ayon nga noon kay Enrile, nag-umpisa daw siyang manigarilyo nang ito'y 9 na taong gulang pa lamang. Ayon sa apo ni Enrile, hindi raw niya nakitang kumain ng mga mamantikang pagkain ng kanyang lolo. Palagi rin daw itong umiinom ng maligamgam na tubig at seafoods daw ang paborito nito. Idagdag mo pa ang paborito niyang dinengdeng, saluyot, patola at bataw. Araw-araw din daw siyang nag-iihersisyo kahit na saglit at magaan lang ito, kagaya ng paglakad sa umaga. May mga balita rin noon na nagsasabing dinaanan raw ng dating senador ang tinatawag na stem cell treatment. Alam nyo ba na noong kasagsagan ng COVID-19 ay tinamaan si Manong Johnny nito? Hindi lang isa, kundi 2 beses pa. 3 beses rin siyang nagkasakit sa pneumonia. Pero hindi natinag ang dating senador sa mga sakit na ito. Kung ang ibang may mga edad na ay nakakaranas na ng matinding pagkamakakalimutin. Pero si Juan Ponce Enrile ay tila walang pagbabago ang takbo ng pag-iisip nito. Sadyang napakatalas pa rin lalo na pagdating sa usaping pampolitika. Isa raw sa nakakatulong para mapanatiling aktibo ang kanyang kaisipan maliban sa pagbabasa ng mga libro ay ang paglalaro niya ng mga puzzle games sa kanyang tablet. Araw-araw daw nagpapasalamat si Manong Johnny sa buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Bawat araw na siya'y patuloy na humihinga ay kanyang pinagpapasalamatan ito. Ang tanging payo niya sa mga kabataan ngayon ay huwag aksayahin ang kanilang buhay sa walang kwentang bagay. Magbasa at mag-aral ng mabuti para magkaroon ng matinding karunungan. Dahil sa 100 taong gulang na si dating Senador Juan Ponce Enrile ay tiyak na makakatanggap ito ng 100,000 piso bilang centenarian cash gift sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Ikaw, sa tingin mo ba'y kaya mong abutin ng 100 taong buhay ni Juan Ponce Enrile? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.